March 9. Okay, so today is March 9, 2025 at tayo po ay magpapatuloy sa ating series about hearing God's voice. Pakisabi nga po yun, hearing God's voice. Yan. So, muli, gaya po ng nabanggit natin sa ating mga previous messages, mahalaga po na papakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoon sapagkat ito po ang daan or paraan para malaman natin ang kanyang kalooban sa atin. Amen! Because we know that our ultimate purpose in life is to glorify God or to give glory sa Kanya. Amen? Na sa buhay natin, ang Diyos ang maparangalan. At paano mapaparangalan ang Diyos sa buhay natin? Kailangan malaman natin ang Kanyang kalooban upang ang kalooban niya ang ating sundin or gawin. Amen? At para malaman ang Kanyang kalooban, kailangan malaman natin ang Kanyang tinig. Kailangan marinig natin ang Kanyang boses, ang Kanyang salita. At nang sa ganon, ang Kanyang mga sinasabi sa atin, ang magiging kalooban natin, at ating gagawin upang mag-glorify natin ang ating Panginoon. Amen! Nakikita niyo po yung cycle why we have come to this part of our series since we started with our living with a purpose journey this year. Or yung tinatawag po na purpose-driven life. Amen. So let us all stand at ating basahin ng ating scripture reading. Amen. John chapter 8 verse 47. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Basahin po natin yung Tagalog version. John chapter 8 verse 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, dalangin po namin na samahan mo kami ngayon muli sa aming pag-aaral ng iyong salita. Mangusap ka po nawa at puspusan mo po ng iyong presensya, ng iyong banal na spirito, ang bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang nais mo matutunan at maalala namin sa iyong mensahe ngayon. Itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw na po ang maging mensahero po namin sa araw po na ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Okay, so yung topic natin last Sunday is how can God speak to us? Amen. Paano tayo kinakausap ng Diyos? So the next question na ating tatanungin po ngayon ay bakit kaya hindi natin minsan naririnig ang tinig ng Diyos? Amen? At na-amaze ako sa morning devotion natin noong Wednesday kasi yung message po ng ating speaker, si Sister Fe Ochoa, ay somewhat connected po dito. Kasi pinapanood ko po si Sister Fe ng live sa Wednesday at sabi ko, wait lang, ganyan yung message namin this Sunday. Kasi sabi ko, doon talaga makikita yung confirm ni Lord that indeed I want your people to know about this, to learn about this. That's why kahit hindi po kami nag-uusap ng mga speaker ay nag-a-align po ang ating mga messages. Amen? In fact, all throughout this year, January up until March, ay nagawa na po ni Lord yung order ng message at nagkataon na ganito nga po ang naging mensahe ni Lord through Sister Fe last Wednesday. At mas lalo po natin siyang pag-aaralan at sasaliksikin sa araw po na ito. Amen! So, pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Amen. Handa ka na bang makinig sa Diyos? Amen. Babasahin ko muli ang ating scripture reading, John chapter 8, verse 47.
whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Question: sino po ang nagsasalita sa verse po na ito? Sino po? Sino po ang nagsasalita sa verse na ito na nagsasabi niyan sa mga tao? Sino po? Si Jesus. Amen. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Okay? At ito po yung sabi niya, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo ay hindi mula sa Diyos. Okay, para makita po natin yung context ng verse po na ito, tignan po natin yung mga previous verses sa Bible na nasanggit ni Jesus bago niya yun sabihin. Again, ito po ay matatagpuan sa John chapter 8 verse 42 po yung start. May Bible po kayo. Ano po ang pamagat nito? Yung chapter 8 na po ng John. Pangilang libro po sa New Testament ang John? Matthew, Mark, Luke, and John. So ito po yung pang-apat na book sa New Testament na nagtuturo o nagkikwento patungkol sa buhay ni Jesus. So, ano po ang Tagalog niyan? Kasi sa first part po nito, tinatanong ng mga tao kung kanino galing o saan galing si Jesus. Amen? Kasi nga po, pinoproclaim na ni Jesus dito po sa verse na ito, particularly sa chapter 8, na siya ang anak ng Diyos. Amen? Di ba parang napaka-blasphemy po yun. Pag may isa pong tao na nagsasabi na siya ang Diyos or siya ang anak ng Diyos, the appointed Son or the Son of God. Amen? Hindi, isa pong napakalaking kasalanan na iproklama mo na ikaw ay Diyos or anak ka ng Diyos kung hindi naman ito totoo. Dahil ito ay paglalapastangan sa ating Diyos na si Yahweh. Amen? At sa puntong ito, sinasabi na po ni Jesus kung sino po siya at saan po siya galing. Amen? Kasi ang sinasabi ng mga Jews dito, yung mga kalaki ni Jesus, sila ay galing kay Abraham. Amen? Sila ay galing kay Abraham na tinawag ng Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi ni Jesus dito, kung talagang kayo ay galing kay Abraham na tinawag ng Diyos, bakit hindi niyo ako kilala? Amen? Yun po ang sinasabi ni Jesus dito. Isn't it napaka-bold or napakalaking proclamation or statement yun na sasabihin ng tao sa atin na anak siya ng Diyos. Amen? Ayan. Verse 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang iyong Ama, referring to God the Father, Yahweh, the ultimate creator of the universe, the world, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Amen? Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama. So, can you see from this verse how Jesus tells the people that indeed ang dyablo, ang demonyo sa mundong ito ay nandito at naghahari sa mundo. Amen? And sad to say, we are being misled or nabubulag po tayo ng dyablo o ng kaaway ng Diyos sa mundo ito. Ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Amen? Kaya sabi ni Jesus, the enemy came here only to kill, to steal, and to destroy. Amen? The enemy wants to destroy us. He wants to destroy our family. Gusto niya mag-away-away tayo. Gusto niya masira yung church. Gusto niya magkawatak-patak tayo at huwag nating paglingkuran ang Diyos. Amen? Dahil takot na takot ang demonyo kapag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos
o ginagamit ng Diyos. Hindi siya pumanik sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa Kanya ang katotohanan. Kaya nga is the God of all lies. Amen? Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa Kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Question, sino po ulit ang nagsasalita po dito? Si Jesus. Kaya kung meron po kayong red letter Bible, ito po ay naka-color red. Dahil ito po ay galing mismo sa bibig ni Jesus na nagkatawang tao, na Diyos na nagkatawang tao, na nagsasalita bilang Diyos sa atin. Verse 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako ay nagkasala? So, for this verse, sinasabi ni Jesus na never siyang nagkasala. Amen? That He never sinned. Amen? Kasi nga kung nagkasala siya, wala siyang karapatang iligtas tayong makasalanan kasi siya mismo makasalanan siya. Amen? Therefore, He is sinless, like a clean lamb or a clean sheep or tupa na kailangan walang dungis or walang kasalanan para ito ay magbayad sa kasalanan ng mga tao noon. At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? And this is our scripture. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. So, bakit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos? Grabe no, parang ouch kung ito yung kausap ni Jesus dito. Then, He would tell you this, and He would tell us na hindi tayo galing sa Diyos Ama. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ni na Moses, ni na David, na Diyos ni Jesus. And therefore, hindi tayo galing o mula sa Diyos. Kaya hindi natin marinig ang tinig niya. Amen! Praise God! So ito po yung ating mga napag-aralan last Sunday kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Amen? Of course, number 1, through the Holy Spirit. Second, through Jesus. Para yung kanilang binasa po natin. Amen? So kung gusto nyo pong marinig ang tinig ng Diyos, basahin nyo yung mga mismo salita or verses na si Jesus ang nagsalita. Amen? Na-experience nyo ba kanina na habang binabasa ko yung verse, it is as if kinakausap tayo directly ni Jesus. Amen? So that's how God can speak through Jesus Christ. Third, of course, through the Bible, the Scripture. Fourth, through our prayer and quiet time with the Lord. Through our previous experience or experiences. Of course, through visions, ideas, and thoughts. Through our dreams, through other people, through things created by people, and through things, of course, created by God, which is yung nature po, o yung mga nilikha ng Diyos. Amen! So, I hope na unawaan po natin somehow or nagkaroon po tayo ng idea kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Amen! Hindi po ito exclusive. Marami pong platform or tool or instrument or channel o paraan ang Diyos para kausapin niya tayo. Amen. Praise God. Next po. Ito na po ang ating magiging topic. Why can't we hear God's voice? Okay, so I'll flash to you the main reasons why we sometimes can't hear the voice of God. Ayan. So, nakuha ko po ito muli doon sa mga link na flash ko last Sunday na matatagpuan po sa internet or online. And kinategorize po ulit ito sa 8. Muli, hindi ko po sinasabi na exclusive list po ito. Marami pong dahilan. Ito lang po ang major reasons why we can hear God's voice. Amen.
nanonood po kayo ng Family Feud. Di ba yung Family Feud, mayroong top answer. Amen. Ano ba sabi niya? Nag-survey kami ng 100 tao at tinanong namin siya, ang top answer po natin ay ito. Ganun po yun, okay? Hindi po natin sinasabi na ito lang po yung dahilan bakit hindi natin naririnig ang Diyos. It's just that these are the major reasons why we can't hear the voice of God. Okay, so number 1, we can't hear God because in the first place, we do not believe in Him. Amen. You don't believe in God. Second, you don't want to listen. Amen. Third, because you are not spending time with the Lord. Amen. Fourth, why can't you hear God's voice? Because you are too busy with the world and too preoccupied with so many things. Ayan. Bago po kayo pagpatuloy, tanungin nyo nga yung katabi nyo, ikaw kapatid, bakit sometimes hindi natin o hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos? Aside sa mga dito. What do you think are the reasons why sometimes hindi natin marinig ang tinig or ang boses or ang salita ng Diyos? Aside from this, na hindi tayo naniniwala kay Lord, of course, mahirap makinig or mahirap siyang malaman ang kalooban niya kung in the first place wala tayong paniniwala sa Kanya. Amen. Ano po? Dapat kasi bago po ito finish, dapat pinanong po kayo. Amen. Kasi na-flash ko na siya. So, meron pa po kayong dalaga. Okay, number 5. Because sometimes we are still allowing sin and disobedience to separate us from God. Amen. Number 6, tayo po ay galit sa Diyos. We are angry at God. Kung galit po tayo, sometimes ayaw natin siyang pakinggan. Number 7, we are afraid. Amen. You are afraid and fear hinders us to hear God's voice. And last, sometimes we are overthinking how God speaks. Masyado natin i-overanalyze kung paano siya nagsasalita. Sabi nga sa Bible, He can speak through a still, small voice. Amen. Okay. So, we'll start with number 1. Ayan. So, isa-isahin po natin dito para mas ma-appreciate natin. And the message will sound like a rebuke or a reminder sa atin na kailangan po natin pagnilay-nilayan at pag-isipan kung bakit nga pa minsan hindi natin marinig ang tinig ng Diyos or feeling natin napakalayo ng Diyos or hindi niya tayo kinakausap. And kung papansinin niyo po ang list po na ito na i-flash po natin, majority po sa dahilan, question, sino po ang may kasalanan? Ang tao, amen. In fact, all of these reasons na naka-flash po dito, kaya hindi po natin marinig ang tinig ng Diyos, sino po ang may pagkukulang? Sino po ang may kasalanan? Sino po ang hindi gumagawa ng aksyon? Tayo. Because God wants to speak to everyone, especially those who want to listen to Him. It's just that sometimes we don't believe in Him, we don't want to listen, we're not spending much time with the Lord, we're too busy, we're allowing sin and disobedience, we're angry at God, we are afraid, and we are overthinking how He speaks. Kaya, hindi tuloy natin marinig ang tinig ng Diyos. At hindi natin magawa ang kalooban niya para sa atin dahil mas maingay ang mga distraction na naririnig po natin. Amen! Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga po talaga yung nagpa-quiet time po tayo. Yung wala po tayong ginagawa, kundi isipin po ang Diyos. Amen? Naniniwala po kayo sa ganon na naniniwala po ba kayo na hindi po nasasayang ang oras nyo kapag nakatunganga po kayo na ang Diyos po ang iniisip nyo? Amen? Kasi di ba ngayon, parang kasalanan na tumunganga tayo. Di ba parang sabi nila, lalo kang nakatunganga dyan, maglinis naman ng bahay. Di ba ganun yung tendency kapag nakatunganga tayo, yung parang nag-wonder.
Okay, sa English nag-wonder, nag-i-imagine. Parang sometimes, nagiging kasalanan siya, right? But again, ulitin ko po, kung nag-wonder po tayo or nakatunganga po tayo or nagka-quiet time po tayo dahil gusto natin marinig ang pinig ng Diyos, hindi po nasasayang yung oras natin. Amen! Kahit isang oras ka pang tumunga ka sa beach, kung si Lord yung gusto mong mapakinggan, definitely, you will hear His instruction. Amen? At gusto ko lang po i-emphasize na hindi po necessary na yung maririnig nating pinig ng Diyos ay yung audible. Like kung sabihin niya, Esther, pumunta ka dito. Like yung napakalinaw na, parang bigla kung may naririnig na nagsasalita. Ang pag-usap po sa atin or pakikipag-usap po sa atin ng Diyos, ipapasok niya po yun sa ating kaisipan. Amen? Ipapasok niya po yun sa ating thoughts. Kaya nga kanina sa number 5 or sa middle part, nabanggit doon, one of the ways on how God can speak to us is through ideas and thoughts. So yung mga paraan ng Diyos para kausapin tayo ay ini-impress niya yun sa utak at puso natin. Amen. It's just that sometimes natatakot tayo or nagda-doubt tayo or nag-overthink tayo kasi akala natin tayo lang yung nakaisip nun or personal lang natin yung na naisip pero hindi natin alam ang Diyos pala ang nagpasok nun sa ating puso. Amen. Kaya tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, ano ba ang nasa isip mo ngayon? Ano yung iniisip mo ngayon? Sabi niya, nagugutom ako, Pastor. Alam niyo kapag nagugutom po kayo, sometimes nagsasabi niya yung body niyo, yung flesh. Amen? Kasi ang physical flesh po natin ay literal po na laging gutom. But our soul and our spirit can control our flesh, our body. Kaya nga when we fast, kapag nagpa-fasting po tayo, when you fast and you pray, you allow your spirit and your soul to control your body and not your flesh. Amen? Kasi when you're spirit-filled, parang si Jesus, nung 40 days siyang nag-fasting na hindi kumain, doon niya ipinapakita na ang katawan natin, ang body, ang flesh natin, ay alipin lang ng ating soul o ng ating spirito na nasa loob natin. Kaya hindi dapat yung flesh ang nag-aalipin sa soul. Amen? Kasi ang nangyayari, baliktad. Tayo ay nagiging alipin ng ating laman. Amen? Tayo ay nagiging alipin ng ating katawan. Pag nakita niya ito, nahawakan niya ito, nagustuhan niya ito, ginagawa natin agad. Amen? Our body, this physical body, is attached to this world. Amen? Hawakan mo nga yung body ng katawan mo. Ay, katawan. Yung katabi mo. Ayan po yung body nyo. Amen? And our body, yung flesh po natin, ay hindi po dapat yun ang nagpo-control sa atin or ang nananaig o nasusunod, kundi dapat yung spirito po ng Diyos na nasa atin. At yung spirito na yun na magtuturo sa ating kaluluwa, yung kaluluwa po natin ang therefore magsasabi sa flesh natin na huwag mong gagawin yan, masama yan, huwag mong kakainin yan, magka-diabetes ka dyan, maka-high blood ka dyan. Amen! Para magkatakak ka, ang taas-taas ng blood pressure mo, 3 times a day kang nagsusoft drinks. Diba? Para sa bahay po natin, kasi si Sister Lucy, mahilig mag-soft drinks. Tinatry ko po personally na huwag nang mag-soft drinks. Pero syempre, pag nagsusoft drinks kasi sila, ikaw din di ba na-uminom, diba? Lalo na pag-dami yung ice. Parang syempre, alam mo, sila nagsusoft drinks sila, tapos ikaw tubig. Parang pinapakasa. Diba? But ang point ko doon, yun po yung tawag ng laman. Amen? Ang gusto ko lagi ng flesh natin ay yung literal na nakikita niya sa mundo. But as we study the Word, the Bible is telling us that it is our spirit that should control our body and not the other way around. Amen? Kaya nga, alam niyo po yung sinasabi na ang tao po dapat ay kinoconsume siya ng Espiritu ng Diyos. In other words, yung Espiritu po daw ng Diyos na nasa atin ang dapat na nagko-control sa kaluluwa or sa flesh at hindi baliktad.
Amen? Kasi sometimes, kaya hindi makakilos ang Holy Spirit or ang Espiritu ng Diyos na nasa atin is because we do not allow Him to move. Amen? Hindi natin hinahayaan ng Espiritu ng Diyos na mag-control sa buhay or katawan natin. Amen? Kaya nga, if you are singing or if you are praying, just pray to the Holy Spirit. Amen? Kasi ang Holy Spirit, nasa sayo na po yan. Amen? Kaya nga kung kinakabahan sa Holy Spirit, ikaw na ang magsalita, ikaw na ang mausap. Amen? Holy Spirit, pagalingin mo ang aking katawan. Amen? Holy Spirit, give me wisdom. Anoint me with your holy presence. At ikaw na ang mag-control sa aking flesh. Kasi kung magre-rely ako sa aking katawan, hindi ko ito kakayanin. So I will let you control this flesh. Amen? Amen. Okay, so number 1, the major reason why we do not believe in God is because, in the first place, we do not believe in God. Amen? Question. Hindi po ba na kapag hindi tayo believe doon sa tao, kahit gaano pa siya kagaling, hindi ka sa kanya naniniwala. Amen? Kahit, for example, merong magaling na speaker or a preacher or a pastor, kung hindi ka naniniwala sa kanya mismo, wala kang trust sa kanya, question, maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Or makikinig ka ba sa kanya? Of course, ang tendency ay hindi because wala yung paniniwala mo sa kanya. Lalo na kung ang iniisip mo is, bakit ako maniniwala dyan? Matilatan? Matila is, sinungaling niya. Sorry kasi napapangasinan po tayo. Bakit ako maniniwala sa kanya? Napakasinungaling niya. Amen? So kung gano'n na po ang isip natin na sinungaling ang Diyos, hindi totoo ang Diyos. So kapag nagsalita siya, paano natin siya paniniwalaan? If in the first place, we don't believe in Him. Amen? Again, John chapter 8, verse 27, whoever is of God, hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Romans chapter 8 verse 14. Basahin po natin. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So, sino po ang mga anak ng Diyos? Ang mga may Espiritu ng Diyos. Those who have the Holy Spirit in them. Amen. You can hear God because you are not His sheep. John chapter 10, verse 25, verse 27. Jesus answered them. Basahin po natin ito. I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. But you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Amen. Okay. So itong number 1 po na ito, this is the general principle. Na if you do not believe in God, you can hear God. Amen. However, this is not all the time true. Question. May mga naalala po ba kayo sa Bible na kwento sa Biblia na hindi naman sila Jew, hindi naman sila Israelita, hindi naman sila part ng tribe ni Abraham, pero kinausap pa rin sila ni Lord. Amen. Di ba? Like yung Pharaoh. Amen? Or yung king sa Egypt, nung time na pumunta doon sina Abraham and Sarah, na nagpanggap silang magkapatid. Amen? Di ba kinausap ng Diyos yung hari para paalisin sina Sarah at si Abraham kasi na sila yung dahilan kaya nagkakasakit yung mga tao doon. Amen? So, nung napag-aralan po natin yun, doon ko nakita na if the Lord wants to speak to a certain person, regardless of whether naniniwala yan sa kanya o hindi, kung gusto niyang kausapin yan, kakausapin niya yan. Amen? So now, can you see that it's just that kung sometimes ang naghihinder sa atin para marinig yung instruction niya or marinig yung purpose niya sa buhay natin is because we don't believe in Him. Amen? But mind you, sometimes kahit hindi po naniniwala ang isang tao sa Diyos, kahit hindi po siya naniniwala kung gusto siyang kausapin ng Diyos,
kakausapin niya ito. Amen? Because we still have the conscience na ibinigay ni Lord sa atin para kausapin ang bawat isa. Naniniwala man siya kay Jesus or hindi. Amen? Amen. Second, you don't want to listen. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nakikinig ka ba? Yung nasa likod nyo, tanungin nyo siya, kapatid, nakikinig ka ba kayo sa Diyos? Nakikinig po ba kayo kapag kinakausap po kayo ni Lord? If yes, ano po yung sabi niya? Yung pinaka-latest. Pa-update nyo nga kami. Ano po yung sinabi ni Lord na pinaka-latest instruction niya? Ano po yung sabi niya? Attend ka ng church. O ano pa po yung sabi niya? Magbasa ka ng Bible. Amen. Grabe, no? Ang linaw ng instruction. Ano pa yung sabi ni Lord? Ano po? Listen to the speaker. Amen. Kasi minsan ginantok tayo or excited na tayong punta sa beach. Di ba, Sister Ana? Punta sa Coron, Palawan, gano'n. Ano pa po yung sinabi niya sa inyo? Ano po? Mag-pray. Amen. Ano pa po? Ano yung sabi niya sa'yo, Micah? Huwag antukin. Amen. Napaka-specific talaga ni Lord, no? Amen. Ayan. Number 2, you don't want to listen. That's why you can't hear the voice of God. Jeremiah chapter 6 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin. To whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ears are closed, and they cannot listen. Behold, the word of the Lord has become a reproach to them. They have no delight in it. So, nakikita niyo po ba na sometimes hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos? Because in the first place, ayaw mong makinig. Amen? Jeremiah chapter 17 verse 23. Sabay-sabay po natin basahin. Yet, they did not listen or incline their ears, but stiffened their necks in order not to listen or take correction. Amen. And last, Jeremiah chapter 25 verse 4, basahin po natin. And the Lord has sent to you all His servants, the prophets, again and again, but you have not listened, nor inclined your ears to hear. Question. Na-experience na po ba natin yung mayroong sinasabi sa atin si Lord, pero kino-close natin yung tenga natin? Hindi naman yung literal na gagano'n talaga siya. Diba? Pero ayaw nating makinig. Pero napakalinaw na yun yung pinapagawa niya or sinasabi niya sa atin. Amen. May nangamoy akong pansit canton. May nagluluto ng pansit canton. Sana all. Okay. Sinabi ba ni Lord na magluto kayo? Okay. Okay. You don't want to listen. Amen. Alam nyo, naniniwala po ako na nakaka-relate po kayo dito sa message because you want to listen. Amen. At naniniwala na din po ako na kahit salita po ako ng salita dito, wala po kayo na-absorb because sarado po yung tenga nyo at ayaw nyo naman makinig in the first place. Amen. Na-experience nyo na ba sa classroom na kahit ang galing-galing yung speaker, kayo wala kayo sa mood makinig? Amen. Dahil tinatamad na kayo or kulang kayo sa tulog or baka ayaw nyo yung picture na yun or hindi nyo siya favorite. Nakikita nyo na sometimes ang nagiging problem ay nasa atin. Why? Because we do not have the intention to listen. We do not have the intention to listen. Because hearing God's voice requires intention. Amen? Nangangailangan po ito ng personal volition or initiative natin to learn. Amen? Kasi kung wala po sa isip natin na gusto nating matuto, gusto nating makinig sa Diyos, may hirapan po nating mapakinggan ang tinig niya. Amen? So, question, ulit sa katabi mo, nakikinig ka pa ba kapatid? Amen.
Amen. Number 2 pa lang po, meron pa pong 6, mga haba-haba nito message. Kasi nung last Sunday, na-realize ko, haba pala. Dapat hinati ko siya into 4-4, gano'n. Okay, why can't we hear God's voice? Number 3, you are not spending time with Him. Sino po dito ang guilty? Na sometimes hindi na tayo nagka-quiet time, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, wala tayong pakialam kay Lord. Hindi na natin siya priority. Meron po bang nakaka-experience po nun that we can experience Him or hear Him because we do not spend time with Him? Amen. Question, how can you expect to hear from somebody you don't spend your time with or talk to? Amen. Think about it. You are not going to share your life and your gifts with a complete stranger. If you're going to share your innermost thoughts, secrets, plans with someone, you want to know them and spend time with them first. The same thing goes for God. He wants us to know and spend time with Him. It is with this intentional effort that we can develop an open line of trust and communication. Quiet time is a fundamental part of relationship building. That's why He wants us to abide in Him so that He can abide in us while speaking and moving on our behalf. Amen. Tanungin nyo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, nag-i-spend ka pa ba ng panahon o ng oras sa Diyos? Amen. Tanungin mo siya ulit, kapatid, kailan kayo last na nag-banding ni Lord? Kailan kayo last na nag-banding? Nag-mall ba kayo? Pumunta ba kayo sa park? Saan kayo pumunta ni Lord? A question, nagiging close mo ba ang isang tao kapag hindi kayo nagkikita or hindi kayo nag-i-spend ng time? Possible ba na maging close kayo? No, right? The reason why sometimes nagiging best friend mo yung isang tao, nagiging close friend mo siya, because lagi kayong magkasama. Amen? Lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nag-share ng inyong mga secrets, na bakit kanina, or ng inyong mga personal experiences and thoughts. Amen? Kaya nga, di ba may tinatawag tayong safe space? Sometimes yung mga sekreto natin sa particular na friends lang natin siya pinikwento because hinuhog or kinikip natin yung confidentiality nung topic o pinag-uusapan natin. Amen? And the point is, kung ginagawa po natin yon sa ibang tao or sa mga best friend natin, or sa asawa natin, all the more na dapat lahat ng sekreto natin or iniisip or experience natin ay pinikwento natin kay Lord. Amen? Amen? Amen. Ang point po dito, kung meron ka pong dinidibdib, dinadamdam, iniinda, pinoproblema, kanino po yung dapat sabihin? Kay Lord. Amen. That's how we spend time with Him. And sometimes, ang nakakalungkot, mas gusto natin na i-chismis yung ating nararamdaman or ikwento sa iba. Amen. Pero, ngayon, sinasabi ko ng Diyos na maririnig natin ang tinig niya o ang sagot sa ating mga katanungan or ang magpapaliwanag or magbibigay ng clarification sa mga bagay na bumugulo sa atin, kung yung mga sekreto or bumugulong bagay na yon ay sa Kanya yung mismo i-open up. Amen. Question, sino dito yung mahilig mag-open up sa ibang tao? Sino yung mahilig dito na magsabi ng nararamdaman niya sa iba? Yung bino-voice out niya talaga. Pagkataas nga po, ay, si Sister Beth. Kanino ka po nag-open up, Sister Beth? Kay Sister Pilar. Ay, delikado po. Kaya delikado po yun, baka mapunta sa GC. Tama, at least kapag kay Lord, alam mo na, wala si Lord, hindi naman niya itatay sa GC na. O alam mo ba si Sister Beth, ito yung problema niya. Amen?
nare-realize nyo ba na sometimes, kaya tayo nag-open up, kaya tayo lumalapit sa ibang tao, kasi kailangan natin ng advice. Amen? Kailangan natin ng wisdom kasi nagugulat tayo. Ito po yung sinasabi ni Lord na kung sa Kanya nyo yung sasabihin, sa Kanya nyo yung open up, sa Kanya nyo yung ikikwento, sasagutin niya yan. Amen? Kaya kapag may problema kayo, tapos sinasabi nyo sa Kanya, whether verbalize nyo or sa isip nyo lang, hindi nyo ba napapansin sometimes minsan meron na kayong idea or thoughts or sagot doon sa problema nyo? Amen? Yung bakit ngayon ko lang naisip yun. Yung parang, alam niyo yung may problem kayo tapos hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. Tapos all of a sudden, may magpapap na sagot na, ganito kasi yung gawin mo, friend. Ganito kasi yung gawin mo. Ipunta kasi dito. Amen? Yung ikaw magugulat ka, bakit hindi ako pumunta doon? Or bakit hindi ko ito gawin? Amen? And sometimes, yun po ang still small voice ni Lord na nagbibigay po siya ng sagot sa isip at puso po natin. Amen? Amen. Praise God. And sometimes, hindi po yun nangyayari because of number 4. Ano po yung number 4? We are too busy with the world and too preoccupied with so many things. Amen. And I believe majority of us could relate to this kasi the reason kaya hindi na natin narinig yung pilig niya kasi masyado na tayong busy or masyado na tayong maraming iniisip or ginagawa na hindi na natin nature na uunahin natin isumbong or sabihin yun kay Lord. Amen? Kaya nga tinatanong ko kayo kanina, ano yung mga nasa puso nyo? Tanongin nyo na ulit yung katabi nyo, ano yung nasa isip nyo ngayon na gusto nyo i-pray or gusto nyo mangyari or gusto nyo gawin? Ano po? Malamang sekreto nyo yun, so hindi nyo sasabihin, di ba? Ang tanong ko na lang, sinabi nyo na ba yun kay Lord? Amen. Ito po yung point na kung may mga plano po tayo, huwag po natin pangunahan. Huwag po tayong maguluhan at maging busy sa mundo at maging too much occupied with so many things. Bakit po? Kasi po, hindi po makakasingit si Lord na mag-advise kung hindi natin siya bibigyan ng panahon para kausapin tayo. Amen! Basahin po natin ang John chapter 15 verse 7. If you abide in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. According to the Greek translation, abide here means to remain, to stay, or to wait. Not to visit occasionally when you need something or when your way isn't working. Sometimes kasi ang problem natin, lumalapit lang tayo kay Lord kapag may problem. Amen. Pero kapag ginagawa daw natin itong regular or habit, then definitely mas malinaw ang instruction or ang tinig ng Diyos sa atin. Amen? Kasi sabi po dito, you should not visit occasionally. Ibig sabihin ng occasionally, kapag gusto nyo lang or pag may pagkakataon. Sabi po dito, abide in me. Amen? Kaya nga po yung sabi sa Bible na ask and you will receive. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Amen. Alam niyo po, na-realize ko na ang sinasabi pala doon na ask and you will receive, hindi po, it's always about something na gusto natin hingin sa Diyos. Amen. It could be ask for wisdom. Amen. Ask for revelation. Ask for an answer. Or ask the will of the Lord and you will have an answer. Amen. Seek the Lord and you will find. Knock and the door will be open. Amen. In other words, dapat ang pinaka-major reason natin why we ask, we seek, and we knock is because we want the answer of the Lord to our situation or circumstance na pinagdadaanan natin. Amen? Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3, basahin po natin. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Revelation po ito ni Yahweh through Jeremiah.
Kasi Jeremiah is a prophet. Amen? So, this is God's instruction, God's voice. Basahin na natin ulit. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. So, ano kaya ang number ni Lord? Kasi sabi niya, call to me, and I will answer you. Meron po bang specific telephone number si Lord? That's through prayer. Amen. And praise God because we do not have to memorize a particular number or cell phone number or telephone number para tanungin siya. Amen. Anytime we can call to Him and He will answer and tell us great and unsearchable things na hindi natin alam. Amen. We should be continually spending time with Him and are bathing ourselves in His presence. That means that we are calling to Him so He can answer. But if we are not spending time with Him through His Word and prayer, how can we expect to hear Him when He speaks? Amen. Ulitin ko po yung question. But if we are not spending time with the Lord through His Word, through prayer time, how can we expect to hear Him when He speaks? Amen. Praise God. Next po, ito na po yung medyo mabigat po na dahilan kung bakit hindi po natin naririnig sometimes ang tinig ng Diyos. Why? Because we are still allowing sin and disobedience to separate us from God. Amen. Hinahayaan pa rin daw natin ang kasalanan para tumalikod or lumayo sa Diyos. Amen. At ang nakakalungkot, ang isang kasalanan, kung maliit pa ito at ayaw natin magpatuwid sa Diyos, ito ay nagiging mas palala ng palala or mas pagrabe ng pagrabe hanggang sa ayaw na nating magpasuway. Amen. But we have victory over sin because God removed our sin and guilt when He sacrificed His Son, Jesus Christ, for us. Jesus has freed us, but a lot of us are still walking around chained to our sins and disobedience because we are not fully accepting our freedom in Christ. We are living in bondage and disobedience, which is keeping us from hearing from God. Sin and disobedience are what desensitizes us from hearing His voice. They harden our hearts and put us in a position where we can hear from God anymore. Amen. Napapansin niyo po na sometimes yung mga tao ayaw magpa-correct, yung mga tao ayaw magpa-review, mas lalo silang patigas ng patigas. To the point na yung puso nila ang hirap ng palambutin. Amen. But praise God kasi kay Lord, walang puso na malambot na hindi na kayang hilumin or ibalik sa natural or godly na perspective ang pananaw ng taong iyon. Amen. Praise God. So, question. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, are you still allowing sin and disobedience to separate you from God? Parang napakabigat na tanong, no? Amen? But, again, it is one of the major causes why we can't hear God's voice. Amen? Because ayaw nga po nating magpa-suway. Ayaw po nating magpa-correct. Amen. Basahin po natin yung Ephesians chapter 4, verse 17 to 18. So, I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in their futility and their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the light of God,
because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ayan. Para masyadong English po, no? So, basahin po natin yung Tagalog version niya para mas ma-appreciate po natin ito. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. And because of Christ, you are no longer slave to sin. Ayan. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko na kayong mga kaibigan. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. And remember that because of God's sacrifice, you are now part of His loyal priesthood. He has called you out of darkness into His marvelous light. And He wants to speak to you, but you must first let go of sin, of disobedience, and other distractions that are keeping you from hearing His voice. Amen? Praise God. So I hope po that when the Lord is convicting us that we are committing a sin or we are disobeying, in Jesus' name, we have overcome it. Amen? Because the Lord has overcome the sin. So therefore, wala na po kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Amen. Dapat hindi po tayo magpadala sa mga sins of temptation. Amen. At nang sa ganon ay hindi po ito maging daan ng kalaban para tayo ay masubok o mapariwara o mapalayo sa ating Panginoon. Amen. Number 6. One of the reasons why we can't hear God is because we are angry or galit po tayo sa Diyos. For the anger of man does not produce the righteousness of God. James chapter 1 verse 20. And whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly. Ayan. Sabi po dito, ang mga taong magagalitin ay may limited po na pangunawa. Amen. Kaya ang punto po, kung tayo po ay galit, huwag po tayo basta-basta magdesisyon o gumawa ng aksyon. Amen? Dahil ang ating anger or ang ating hatred or galit ang sometimes ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mali yung ating mga aksyon, desisyon, o nagagawa. Amen. Alam niyo po ba na majority ng mga kaso ngayon, ng mga krimen ngayon sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, ay nangyari dahil sa galit. Amen. At kung kinontrol sana nila yung kanilang mga galit bago sila gumawa ng aksyon or kumilos, di sana wala silang kaso. Amen. Kung ano ba yung naimamongan sana sila? Kung nagnilay-nilay muna sana sila or hindi agad sila kumilos and therefore hindi sana sila mapupunta sa ganong mga maling pagkakamali. They were blinded by rage. Amen. Nagulat sila ng galit kaya nila ito nagagawa. And sometimes kapag tayo po ay galit sa Diyos, napipigilan po tayo sumunod at makinig sa Kanya. Amen. Sino na po dito yung sometimes na-experience niya na nasisi niya si Lord kaya nangyari yung bagay na yun? Di ba sometimes sinasabi natin, Diyos ka, di ba? Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Bakit mo ito hinayaang mangyari? Amen. Di ba sometimes ganoon po tayo na kaya nawala yung ganito ko, kaya nanakaw yung ganito ko, kaya namatay yung pamilya ko. Kasalanan mo yan. Ang Diyos ang sinisisi natin. Amen. And
mind you, sinasabi po sa atin ng Diyos na kailanman ay wala po siyang ninais na hindi maganda sa atin. In other words, ang lagi niya pong hangarin para sa atin ay maganda at para sa atin ikabubuti. Amen? Kaya nga po yung sinabi sa Genesis chapter 50 verse 20, "You intended to harm me, but God intended it for my good." Amen? Sometimes may mga mali tayong nagagawa or nagiging pagkakamali or tayo ay nadadapa or sometimes tinatarget tayo ng kalaban para magkasala. Pero eventually, nare-realize natin that God intended it for our own good. Amen? So, I hope that hindi po natin sisihin ang Diyos sa ating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, or pagkakadapa. Amen? Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, hayahay man or may pagsubok, praise God pa rin. Amen? Manalo man, matalo, praise God pa rin. Bumagsak man or pasado, praise God pa rin. Amen? Regardless of the situation, regardless of what happened, sa Diyos pa rin ang papuri at pasasalamat. Amen? Dahil hindi po natutulog ang Diyos at alam niya po yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Amen? Alam niya din po at nakikita niya yung panahon na ipinapako at pinapatay po ng tao si Jesus. Amen? At kung iiwan lang natin yung isip natin sa moment na yon na malulungkot talaga tayo. Subalit ang Diyos, nakikita niya po yung mas malaking plano niya sa pangyayaring iyon. Na dahil sa sakripisyo ni Jesus, maraming buhay, maraming tao, maraming kaluluwa ang maliligtas. Amen? Kaya kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon, okay lang na umiyak. Let's enjoy the season of mourning and crying. Amen? Because eventually you will see and realize why God allowed that to happen. Because God can see the future. Amen. The future na magandang plano niya para sa inyo. Amen. Amen. Praise God. Number 7. Ayan. Again, one of the reasons why we can hear God's voice is because tayo po ay natatakot. Amen? And fear hinders you to hear His voice. Amen. Okay lang po kapag kayong takot po natin ay takot sa Diyos. Amen? That's the best fear. That's the best fear. Ang takot sa Diyos o yung tinatawag na reverence fear to the Lord ay yun po yung takot na dapat meron po tayo. Amen? Pero kung yung takot na nangangamba, amen? O nagdududa, o negative yung naiisip natin, hindi po yun galing sa Diyos. Amen? Kaya sabi dito, fear hinders you to hear His voice. Because the voice of God will give you calmness, will give you peace, and will give you stillness. Amen? Kaya kung may naiisip po kayo at something na negative po yung nararamdaman or nakikita ninyo because of fear, rebuke that because that is not from God. Amen? Fear is not from the Lord. Ayan. Immediately, He spoke to them and said, "Take courage, it is I, do not be afraid." Sabi po ni Jesus sa mga disciples niya nung natatakot sila dahil palubog na po yung kanilang bangka nung malakas po ang alon at bagyo. Amen. Fear God. For God has not given us the spirit of fear, but the power and of love and of sound mind. Amen. Kaya alam nyo po, kapag nararamdaman nyo po na kinakabahan po kayo or natatakot po kayo, i-rebuke nyo po yun kasi hindi po yung galing kay Lord. Amen. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. And I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Sabi po ni David sa Psalm
chapter 34, verse 4. Ayan. Question. Tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, kailan ka huling natakot? Kailan yung last experience mo na naramdaman mo yung fear? Kagabi siguro kasi nanood ka ng horror movie. kailan yung last time na natakot ka? But you know what? Okay lang po na maramdaman mo yung fear. Why? Because if you feel fear, then you are telling your body that something is not okay or something is not good. Amen? Kasi kung wala din naman tayong nararamdaman or yung numb na tayo, mahirap din tayong kumilos or umaksyon kasi hindi mo nakikita na may panganib or may mali doon sa mangyayari. Amen? So, it is the normal reaction of the physical flesh or of the body. But once you surrender that fear to the Lord will give you calmness, stillness, peace. Amen. Amen po. Amen. Because He will free you from all of your fears. But, again, it's okay to have fear if that fear is because of your reverent fear to the Lord. Amen. Say, for example, ayaw mong gawin tong bagay na to kasi natatakot ka sa Diyos dahil mali yung bagay na yun, okay po yung fear na yun. Amen. In other words, kung may kinakatakutan man po tayo sa mundo, ang Diyos po dapat ang katakutan po natin. Amen. Praise God. And finally, last, the reason why we cannot hear the voice of God is na overthink po tayo how He speaks. Amen. Masyado po natin ino-overanalyze na sinasabi natin, hindi naman ako pastor, hindi naman ako pare, paano kakausapin ni Lord? Amen. Sometimes iniisip natin na ang kinakausap lang ni Lord yung mga holy, ang kinakausap lang ni Lord yung mga lagi nagbabasa ng Bible. You know what? Gaya na sabi natin sa number 1, kahit hindi ka naniniwala sa Kanya, if the Lord wants to speak to you, and surely He wants to speak to you, makakausap ka niya or kakausapin ka niya at sasabihin niya sa iyo ang gusto niya sabihin para sa iyo lamang. Amen. Because God speaks in different ways to different people. Amen. Meron siyang mga certain instruction na para kay ganito lang yun. Kasi siya lang din talaga ang mas nangangailangan ng instruction na yun. Amen. And praise God. Although we are not limiting what God can do, but most of the time, He speaks in a still. Amen. Although we are not limiting what God can do, but most of the time, He speaks in a still, small voice. So a lot of the times, it's not that God isn't speaking. We are not just listening to Him. Amen. Many times, that still, small voice is inconfident, knowing, almost like a wave of peace. Amen. So yun po yung sinasabi ko na ang tinig po ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. And sometimes it's a confirming word from a pastor, a family member, a friend, from your devotions, your Bible reading, or even through your quiet time. And it can even be a prophetic word because God speaks more than one way. You just have to open up your eyes, you have to open up your ears, and be ready to receive His word. Amen. Praise God. So let's review. Ano po yung mga kadalasang dahilan why we can't hear the voice of God? Number 1, you don't believe in God. So paano mo dapat marinig ang Diyos? You have to believe in God. Amen. Number 2, you don't want to listen. So anong gagawin natin? Listen to God. Amen. Number 3, you're not spending time with Him kaya hindi mo naririnig ang tinig niya.
Ano ang gagawin natin? Spend time with Him. Number 4, hindi mo naririnig si Lord because you're too busy with the world and too preoccupied with so many things. So, ano gagawin natin? Huwag masyadong magpaka-busy at maging too occupied na hindi na natin nagiging priority si Lord. Number 5, we can hear the voice of God because we are still allowing sin and disobedience to separate us from Him. And number 6, you are angry at God. 7, you are afraid. Fear hinders you to hear His voice. And finally, you are overthinking how He speaks. Amen. So if you are having a hard time hearing from God, I want to challenge you to ask yourself, am I putting myself in a position to hear from God, or am I keeping myself from hearing from Him? Amen. Nilalagay ko ba ang sarili ko sa sitwasyon or punto para makinig sa Kanya, o inilalayo ko ang sarili ko sa Kanya? It's not that God is withholding Himself from us. It is us who are withholding ourselves from Him. Amen? Yan po yung nasabi ko kanina, na kung titignan niyo po yung reason kung bakit hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos, ay dahil po sa mismong kasalanan ng tao na ayaw natin makinig. Amen? Tayo po ang may fault. Accept your freedom in Christ by throwing off your sin. Commit yourself to spending intentional time with the Lord. Tune your ears to listen to all the ways He speaks, and you'll be able to hear Him speak loudly and clearly again. Amen? So let us go back to the Lord. Let's spend time with the Lord and go back to the heart of worship. Amen? Yung pinaka-core, si Jesus, kung ano ang gusto niyang sabihin o ipagawa sa atin through the Holy Spirit. Amen? To God be the glory.